So, ngayong araw is September 28, 2024. So, ngayon is ipagpatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series na tatalakayin ngayon is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is the power of humility. Kumbaga yung pagiging humility natin, or kumbaga itong series na to is tinalakay natin na isang buong linggo, and sa isang buong linggo na yun is araw-araw is meron tayong topic na naka-coordinate kung ano nga ba yung magiging kung humility tayo, kung tama ba yung gagawin natin, kung gagawin natin. Kasi pag humility ka kasi is parang Christ-likeness ka, kasi ang si Jesus Christ is meron siyang ugaling humility, nakapagkapwa tao siya, and inuuna niya yung mga tao sa paligid niya kaysa yung sarili niya. So, pag nag-humility tayo is magiging servant tayo, better servant. So, sa servant na yun is doon nagsisimula is magiging good leader tayo. Kailangan darating muna tayo sa maging servant bago tayo maging leader. So, ay po series na kayo natin yung araw at yung nakaraan. So, ang talakay natin series ngayong araw is the Lordship of Christ over all things. Kumbaga lahat na nakikita natin sa mundong ito, lahat basically tayo is nangingibabaw. Kumbaga, nangingibabaw sa atin ng Panginoon. Lordship niya, diba? Diyos lang natin, Lord lang natin sa Panginoon. Christ over all things, sa lahat ng bagay. So, ito rin is kanya, bigyan na lang yung topic kada araw. Una is Jesus claim all our existence. Number 2 is Jesus claim all our service. Number 3, Jesus claim all our possession. Number 4, Jesus claim all our relationship. Hapon, number 5, Jesus claim all our thoughts. And ngayon is Jesus claim all of our sulat ng puso natin is dapat nasa Diyos yan. Siya na may-ari, pinihirap lang sa atin ito ng Panginoong Kristo at ang Diyos. So, ang Bible verse na kayo natin yung araw is Matthew chapter 10 verse 37 to 38. So, basahin natin in Tagalog. Mateo 10:37-38. Magandang balita, Biblia. Ang umibig sa kanyang ama o ina na higit pa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat maging akin. Ang hindi magpapasan ang kanyang krus at sumusod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, itong verse na to is medyo nakakalito, pero kung babasahin mo siya, magigets mo siya. So, para lumawag yung ating talakay, tayo ay lumako sa ating katuruan. The Lord is pro-family. Kumbaga, yung Lord is yung pinaka-pro-family natin. Siya yung pamilya na wala nating pamilya, kasi hindi lang niya tayo kapatid, hindi lang niya tayo kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Kumbaga, niligtas niya tayo, mas mahalin natin siya sa lahat kasi siya yung pinaka nagbigay ng lahat ng buhay sa mundo ito. Number 2, the Lord is a family. Kumbaga, higit pa pala, si Lord is higit pa dapat mahalin mo yan kaysa sa yung magulang, kapatid, kasintahan, kasi nga abang family. Kumbaga, siya muna bago ng lahat. And sa last, the Lord demands absolute loyalty. So, and just seloso yan. Hindi naman yung literal seloso na sa relationship. Kailangan Diyos muna mamahalin mo, hindi yung sarili mo, hindi yung pamilya mo, hindi naman Diyos, kailangan loyal ka sa Diyos. So, alam mo, para sa araw ito na may natutunan tayo sa ating pakikinig at panood. God bless you all.